Blessed morning po sa ating lahat. At alam niyo po ba na itong araw na to ay binigay sa atin ng Lord para tayo ay magpuri sa Kanya. Di ba sabi nga sa verse na yun, let everything that has breath praise the Lord. So kung kayo ay humihinga pa ngayon, tayo ay binigyan ng privilege ni Lord para magpuri sa Kanya ngayong araw na to. Amen ba doon? At patuloy natin tatanggapin ang matinding paglawak na hatid ng Panginoon. Come on! Come on, let's praise Jesus! Ito ang panahon upang bawat isa'y magdiwang na. Ang nakaraan ay ating kalimutan na. Ang Panginoon ay may hatid na pag-asa. Tayo sama-sama na humayo at mamunga pa, upang kaharian ng Diyos ay mas lumawak pa. Mas maraming teritoryo ay sakupin na. Pag-ibig mo, Jesus! Pag-ibig mo, Jesus, isisigaw sa mundo. Ihahayag ang kaligtasan na saan alay mo. Alay mo. Di mapipigilan kahit saan dumako. Ang pagdamit paglago sa amin ay pangako mo. Pangako mo. Oh Diyos, oh Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming taglay. Tayo sama-sama na humayo at mamunga pa, upang kaharian ng Diyos ay mas lumawak pa. Mas maraming teritoryo ay sakupin na. Pag-ibig mo! Pag-ibig mo, Jesus, isisigaw sa mundo. Ihahayag ang kaligtasan na saan alay mo. Alay mo. Hindi mapipigilan kahit saan dumako. Ang pagdamit paglago sa amin ay pangako mo. Pangako mo. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming taglay. O Diyos, ikaw sa amin ay gumagabay sa iyong dugo. Nasa amin na ang tagumpay, Panginoon. Kapangyarihan mo ang aming taglay. Mas lalawak pa kaharian ng Diyos. Purihin natin siya. Hallelujah. Mas lalawak pa kaharian ng Diyos. Purihin natin siya and shout Hallelujah. Hallelujah. And we will continue to praise the Lord. Sige nga po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Diba gaya ng sabi ko kanina, let everything that has breath praise the Lord. Check mo nga ulit yung katabi mo kung humihinga pa. Humihinga pa ba? Yan, kung humihinga pa yung katabi mo, diba? Magpupuri tayo sa Panginoon. Kasi sabi, let everything that has breath praise the Lord. So kung humihinga pa yung katabi mo, sabihin mo naman sa katabi mo, tara, magpuri tayo sa Panginoon. Ayan. Come on, let's praise Jesus. Palakpan natin, Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.
Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Yes, we will praise the Lord. Let's go praise the Lord. A praise in the valley, praise in the mountain, a praise when I'm sure, a praise when I'm doubting, a praise when I'm numbered, a praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Amen. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise yes and no, you're still in control. Yes, Lord. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Let's continue to praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yan. We will praise the Lord in this place. Amen. Alam niyo po, in any circumstances na meron tayo ngayon, we will still praise the Lord. Kung masaya ka, praise the Lord. Kung malungkot ka, still praise the Lord. Kung may problema ka, still praise the Lord. In any circumstances of our life, we will praise the Lord. Diba? We won't be quiet, for our God is alive. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, my God is alive. Isa pa nga sabihin mo sa katabi mo, I won't be quiet because my God is alive. Amen?
Come on, let's continue to praise the Lord. And we will sing. I won't be quiet. Come on. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's wave our hands to the Lord. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's continue to praise the Lord. Let's clap our hands to the Lord up high. Praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, let's give our hands to the Lord. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Praise you, Jesus! As we lift you up, you were riding on the praise, being thrown over everything. You were seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and it change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up. This sound of praise will make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, oh, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up, this sound of praise
make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Ipugayin natin mga dancers. A praise goes up, your rain comes down. Come on, gayin natin mga dancers. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, a praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout of praise, celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Let's go praise the Lord. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Jesus, come on, shout your praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we give you praise, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Lord, earnestly I seek for you. I thirst for you. My whole being longs for you, Jesus. Truly, Lord, that in your presence there's fullness of joy. Sobra-sobrang kasiyahan ang napupuno sa aming mga puso, Panginoon. Dahil sa presensya mo, O God. Lord, we want more of you. We want you, Jesus. We love your presence. Oh, there's no one like you, Lord. Oh, love you. Oh, love you, Jesus. Love you. Oh, oh, oh. All of my life, I search for you, Lord. You call me to your side with all of my heart. I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are, is to be where you are. Your presence, I love your presence, Father. Where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. Whoa. Oh, you're all I need, Jesus.
my strength, you are my strength, and you are my shield. Surround me with your song, oh, that my soul will know is your peace. You hide me in your love, the cry of my heart. This is the cry of my heart, Jesus, is to be where you are. I love your presence, I love your presence, I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love your presence, I love your presence. I can hear you call, I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Oh, my heart is long for you, Jesus. Oh, I love your presence, I love your presence. Oh, Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you, and I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart be enthralled by you. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you, and I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart be enthralled by you. I love your presence, I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love your presence, Jesus, I love your presence. Oh, I can hear you call, I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you, only you, and I will dance to the dance of heaven. Know my heart be enthralled by you. Father, you're my desire. Father, you are my heart's desire. And overwhelmed, I will worship you, and I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart be enthralled by you, Father. Oh, Father, you are my heart's desire. No overwhelmed, I will worship you, and I will dance to the dance of heaven. No, my heart be enthralled by
you, Father. Oh, Father, you are my heart. Desire. And overwhelm, I will worship you, Jesus. I will dance to the dance of heaven. Oh, my heart being controlled by you. Whoa, whoa. This is who you are, my Savior, Redeemer, Provider. You're my healer, Defender, strong tower. Your name is Jesus. Oh, my breakthrough, my freedom, my victory is you, Jesus. My shelter, my helper. Your name is Jesus. You're my Savior, Redeemer, my provider. You're my healer, defender, strong tower. Your name is, you're my breakthrough, my freedom, my victory is you, Jesus. My shelter, my helper. Your name is, oh, your name is Jesus, my only Savior, my Redeemer, my provider. Jesus, you're my healer. Oh, we bless your name, Jesus. We honor your name. We declare who you are in this place, Jesus. You're our Savior, our Redeemer, our Provider. Our victory is you, Jesus. Oh, we thank you. Sige po, magsalita po tayo ng mga pasasalamat at papuri natin sa Panginoon. Lord, we thank you. We honor your name, O God, in this place. Tunay nga na wala kang katulad, Panginoon. Walang hihigit sa'yo. Lahat ng bagay, Panginoon, ay nasa'yo na, O God. Lord, we thank you. We bless your name. Sige po, i-wave natin yung mga kamay natin sa Panginoon. At magsalita po tayo ng papuri, yung karapat-dapat sa Diyos na buhay. Lord, we thank you. We honor your name, O God. We bless your name. Sige po, patuloy natin i-wave yung mga kamay natin sa Panginoon. Lord, patuloy naming binibigay lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Lahat ng kadakilaan, O God. Lord, we bless your name, O God. In Jesus' name, we all shout, Amen and Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang mga, ang hina naman ang palakpak nyo. Alam niyo po, ang encounter is actually a step lang po yan. Kaya ganun na lang, di ba, kung bakit tayo ay talagang nagpupush na yung ating po mga new disciples, yung mga bago pong nakakarating dito ay
talagang pumunta sa encounter. Kasi po, pag walang encounter, kita nyo po, papaano po kaya madideal yung mga ganon, mga sama ng loob, 'di ba? Yung mga kabigatan. Matindi po ang encounter. Isang araw lang po yan, pero alam nyo ba, ang katumbas po niyan ay 1 taon na pag-attend natin ng church. Ganon po katindi. Kaya, next encounter po natin, abangan nyo na po at maghanda na po kayo November. Yan, November, I think around 3rd week ng November po ay meron po ulit tayong encounter. Okay, so i-ready nyo na po ang mga sarili ninyo, yung mga, lalo po yung mga bago po natin dito. Labas nyo na po ang inyong mga tithes and offerings. May mga envelopes po tayo dyan, no? Ang ating pong church ay talagang bold po tayo sa pag-share, pag-exhort, pag-encourage about giving back our tithes and offerings. So yung tithes po, it is the 10% of all our income, ano man po yung tinatanggap ninyo, kung yan po ba ay sweldo ninyo, allowance, or commission, no, or sales na kita ng inyong business. So, yan po ang 10% ay ibinabalik po natin sa ating Panginoon. And even po sa atin pong loob ng envelopes po na ito, isulat nyo po yung mga prayer requests nyo. Alam nyo po ba na napakarami na pong mga prayers ang nasasagot? No, base sa mga, syempre, binabasa ko to, ako po ang bumabasa lang, at pinagpe-pray po. Alam ko, marami po dito kasi as I observe, kaya po hindi po talaga biro, kaya isulat nyo po talaga ang inyong mga prayer requests. Amen? Gaya po ng sabi sa Malakay chapter 3, verse 10. Gusto ko po sabayan nyo ako ng malakas sa pagbasa dito sa verse na to. Marami po ay familiar na sa verse na ito, kaya lang familiar lamang, pero marami ay hindi pa rin talaga ganon, no, na siguro nagkakaroon ng isang kapahayagan. Sabayan nyo nga po ako pagbasa. 1, 2, 3. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Alam niyo po yung sinasabi dito na test me in this. Pag sinubukan mo daw si Lord sa iyong pagbibigay, ay makikita mo. Sabi mo nga, makikita mo. Ay makikita mo kasi bakit si Lord po ay hindi sinungaling. Diba? Kasi ito po ay isang commandment ng Panginoon, no? Malakay chapter 3 verse 10. Ang commandment po ng Panginoon, pag atin po itong sinunod, may kalakip laging pangako. No? Every commandment, laging may promise po yan. Okay? Kaya nga ang commandment po dito is bring the whole tithe into the storehouse. At ang pangako ay, I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. Alam niyo po, yung sinasabi dito na pour out so much blessing, hindi naman ibig sabihin na kapag nag-tithes kayo, uulan ng pere. No? Ang ibig sabihin niya, alam niyo, isa sa na-appreciate ko talaga sa Lord, pagdating sa kaperahan, yung hindi ka na ganong magwo-worry. Hindi ka na mag-aalala. Kasi dati, alam niyo, ako warrior po ako eh. No? Malayo pa lang, iniisip ko na yung mga susunod na babayaran. Diba? Ganon din ang marami sa atin. Pero isa po talaga sa natutunan ko sa pagbibigay ng tithes na hindi lang pala talaga, hindi lang yung literal na pera eh. No, ang ibabalik sa iyo ng Panginoon, kung hindi, yung peace, kapayapaan talaga, na kapag ikaw sumusunod ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan at hindi mo kailangang mag-alala. Bakit? Kasi nagtitiwala ka na ang Diyos na nangako sa iyo ay tapat. Amen? Kaya wag po kayong matakot magbigay ng inyo pong tithes. Amen? Wala pong ibang paraan tinuturo sa Biblia kung paano tayo pagpapalain in our finances other than giving. Wala pong iba. Wala pong ibang sinabi sa Bible kung hindi lamang sa pagbibigay. Kaya nga po, in our church, we encourage, highly encourage po talaga na kayo'y magbigay. Pero para sa mga bago,
Hindi po kayo pinupuwersa, pero ang prayer po namin is talagang magkaroon kayo, i-desire nyo po na magkaroon kayo ng isang malinaw na revelation patungkol sa pagbibigay po ng inyong tithes and offering. Amen? At isulat nyo po ang inyong mga prayer request dito sa envelope na ito as you give your tithes, and then dito po sa atin pong seed envelope, dito naman po ay yung pledges po natin para po sa ating sariling simbahan. Alam niyo po, nangangarap po tayo. Ayaw po natin habang buhay po tayong mangungupahan. Amen po ba? Amen. Amen. Samahan niyo naman po kaming mangarap kasi ilan lang kami nangangarap kasi ilan lang nagbibigay po dito eh. Samahan niyo po kaming mangarap, no, na one day po ay tutungtungan din po natin yung sarili na nating church. Hindi na po tayo mangungupahan. Yung iuupa po natin ng 60,000, ipapaayos na lang po natin sa sarili nating church. 'Di ba? At ito naman pong white envelope, ito naman po ay para sa ongoing construction na po ng atin pong Project Adulam. Ito po ay located sa Baras, Rizal. Kahapon pinakita ni Bishop Francis sa amin yung pinaka-court, no? Meron na po siyang mga furlin. Ang laki-laki, no? At malalagyan na ng cover. Yung ating pong covered court at yung mga electricals po niya nakaabang na po. So ito po ay para po ito sa paggamit ng buong Vision Churches po ito. All the 25 churches ng Vision Church ay pwede po nating magamit ito sa Baras, Rizal. Kaya dito po sa dalawang project po na to, alam niyo po, wala pong dikta ng amount. Kayo po ang magsabi, ano po yung maluwag sa inyong kalooban. Ang mahalaga po, alam niyo, ay magkaisa po tayo. Kung lahat po tayo magkakaisa, sandali lang pong ibibigay ni Lord ang mga project na ito sa atin. Amen? So, sige po, itaas niyo po ang inyo pong mga tithes, offering, pledges, at tayo po ang personal na manalangin para po sa ating mga ibibigay. Sige po, itaas niyo po yan. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po, Lord, na binibigyan mo kami palagi ng pagkakataon, O God, opportunities, O God, para makapagbalik sa iyo ng tithes namin and offering, O God. Maging, Lord, pagkakataon din na makapag-participate kami sa mga project po ng aming simbahan. Lord, alam namin, we are only stewards. Kami po'y katiwala lamang ng mga finances na binibigay mo sa amin. Kaya nga po, Lord, ang prayer namin, matagpuan mo kaming tapat. Lord God, sa aming mga finances, O God. Lord, ang buong 100% sa iyo galing. Ang hinihingi mo lang ay 10% bilang tanda ng aming pagsunod at pananampalataya sa iyo. Lord God, as we give our tithes and offerings and all our pledges, we declare we trust in you, O God, and never will we worry again, O God, about our finances because you are more than enough. Maraming salamat po sa mga naiwan po sa aming mga wallets, bank accounts, GCash accounts, Lord. Salamat po, ito po'y sasapat at sobra pa nga hanggang dumating ang panibago na naman po naming mga blessing. Lord God, be honored in our givings today in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, kayo po ay magbigay. Tawagin ko na po si Pastor Raymond. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa mga nanonood sa ating live stream, magandang umaga sa inyo. So before tayo po ay tumungo sa ating Word of God, pwede ba tayo muna po tayo? Sinigaw nyo na ba yung faith declaration? O, deklara muli natin itong ating faith declaration. Thank you, Lord. So handa na ba kayong isigaw ang ating faith declaration? Yes. Handa na ba kayo isigaw ang faith declaration? Nako, kailangan, alam nyo, sa mga nalalabing buwan ng taong ito, dapat ganadong-ganado na kayo.
na pangyarihin ni Lord sa inyo ang great expansion. Amen. So depende na lang yan talaga sa pananampalataya natin para mangyari po ang great expansion sa mga buhay natin. Kanya sa pagsigaw natin ngayon, muli tayong manampalataya sa matinding paglawak na gagawin ng Lord sa buhay natin. So una sa English, isa sa Tagalog po. 1, 2, 3. In Christ Jesus, God gives us great expansion as we conquer more territories. Sa sarili nating wika, Kristo Jesus, ang Diyos ang nagbibigay ng matinding paglawak sa ating pagsakop ng mas marami pang teritoryo sa taong 2023. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Manalangin tayo sandali sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito na iyong ginawa para sa amin upang sambahin ka, dakilain ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat, puno ng habag at awa at biyaya, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya nandito kami, Lord, patuloy, Lord, na mananampalataya at patuloy, Lord, na sa iyo lamang umaasa. Ikaw ang ginagawa naming pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, ang araw na ito, Lord, muli ito'y magiging araw ng himala, araw, Lord, ng mga answered prayers, O God, for us. Kaya, Lord, patuloy mong ilagay sa aming puso, Panginoon, ang pananampalataya sa mga salita mo na aming patuloy na didinig, Lord, lalo sa araw na ito, Panginoon, na magbibigay, Lord, ng encouragement, ng pag-asa sa aming mga buhay. Lord, salamat, Lord, sa iyong banal na dugo. Patuloy po naming ina-apply ito. We appropriate your blood, Lord, upon Vision Church, Quirino High, Lord, to all our primary leaders, cell leaders, and disciples of our church, O God. Salamat, Panginoon, na sa mga nagdaang linggo, araw ng linggong ito, nandun yung protection mo, nandun yung provision mo for us, na hindi kami nagkulang sa anumang mga bagay sa aming buhay. Kaya, Lord, as we hear your word this morning, Lord, salamat sa iyong Holy Spirit na magpupuno ng wisdom, knowledge sa amin. Thank you for your great empowerment, Lord, of your Holy Spirit, Lord, in our life, O God, na siyang magbibigay, Panginoon, ng strength sa amin in our journey, O God, in our Christian faith, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Patuloy namin, Lord, binabalik sa iyo all the glory, all the honor and praises that you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. Bibilisan ko na, konti na lang ang time ko. Kunyari lang yun. Marami pa akong time. So sa mga nagdaang Sundays of this year, lalo na sa mga bago, lalo na yung mga bagong dumadalo, congratulations nga pala last week sa mga nanalo sa ating mini league, sa ating basketball, sa ating volleyball, sa ating table tennis, at yung mga naging best player ng laro, congrats sa inyo. So malayo-layo pa, di ba? Ang ating kanya kalibitin nyo na yung mga players nyo. Huwag kayong pauhuli sa mini league natin. Alam nyo, di ba parang akala kasi natin yung mga ini-invite natin do sa mini league natin. Akala nila pang sports lang sila eh. Hindi. Alam mo, biblical yung yung magpalakas tayo ng katawan natin. Babasahin ko muna para sa mini league to. Yung 1 Timothy 3:8. Umpisahan ko muna dito kasi akala nung iba kanya natin sila tinutulak dito sa pagkakaroon nila talaga ng personal relationship kay Lord. Parang baka akala nung iba pabigat. Merong mga tao talaga, 'di ba? Kahit nga sa ibang sa ibang church nagpa-league sila eh. May mga umaayaw talaga.
Tama? Pero bakit natin sila, ayan ba yun? I think hindi yan yun eh. Wait. Sandali, hanapin ko lang. Para nakita ko kanina eh. Wait. 1 Timothy 4:8. Sorry. 4:8. Yan. Sa New King James pwede. Yan. Di ba sabi niya, for bodily exercise profits a little. Pero sabi niya, but godliness. Ito yung gusto nating mangyari sa minilig natin eh. Di ba yung word na godliness? Sabihin niyo, godliness. Maging totoong makadiyos. Amen. Kaya nga, but godliness is profitable for all things, having the promise of the life that now is and of that which is to come. Binasa ko sa Tagalog, mas nalinawan ako eh. Sabi dito sa Tagalog, sa ASD version, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kasi yung physical, di ba sabi nga dyan, yung physical training, nagpa-profit lang yan a little sa atin. Oo, kailangan natin maging malusog. Pero higit na kailangan maging healthy ang ating mga buhay espiritual sa Diyos. Kasi bakit? Yung buhay na espiritual natin sa Panginoon, hindi lang kasi panlupa yan. Panlangit din yan. Amen. Kaya nga merong eternal life na pangako eh, ang Lord sa atin. Kaya nga, I pray, lalo na yung mga bago dito, maintindihan nyo po, di ba, yung nais na mangyari ng Panginoon sa inyong mga buhay. Praise God, may mga taong nagdadala sa inyo sa church. Ako rin naman, may nagdala rin naman sa akin sa church eh. Kaya naayos ang buhay ko eh. Pero sana sa pagdalo nyo dito, sa church natin, hindi lang yung mindset natin kasi may laro bukas. Diba? Umaaten ako dito kasi gusto ko yung buhay ko umayos at mabago ng Panginoon. Yan ang purpose natin dito. Kaya hindi lang to physical training, pero higit sa lahat, itutulak namin kayo sa spiritual training. Kasi mas mahalaga yan, di ba? Kasi nga sabi ko kanina, hindi ito pang lupa lang, kung hindi yung godliness, hanggang sa langit po yan, dadalhin natin yan. Amen! Kasi nga, ang buhay naman natin dito sa lupa, hindi naman tayo panghabang buhay dito. Kasi hindi naman tayo taga rito, sabi ng Bible. Our citizenship is in heaven. Di ba? Kumbaga, ngayon pa lang, dual citizen ka na. Bukod sa Filipino citizen ka, nung nagkaroon ka ng relasyon kay Jesus, naging heavenly citizen ka rin. Amen! Kaya nga patuloy natin pinapaunawa every week na maintindihan talaga natin yung mga pangako ng Lord na napapaloob dito sa Great Expansion. Di ba una, yung great, ano yun? Ano yung letter G from the word, do sa acronym na great? The great goodness of God. Di ba naintindihan natin for the past month, yung goodness pala ni Lord, hindi yun yung mga tinatamasa natin na mga bagay sa mundong ito. It beyond dun sa mga material things. Di ba? Pag ikaw nagkakotse, pag ikaw nagkaroon ng bagong bahay, hindi yun yung goodness ni Lord, hindi yung bagong damit mo. Amen. Hindi yung bagong sapatos mo. Hindi yung ikaw ay nagkaroon ng bagong trabaho. That is not the goodness of God. Ang goodness ni Lord ay yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at ito ay ginampanan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus.
Yun yung kabutihan po ng Panginoon. Bakit natin kaya masasabi natin mabuti si Lord? Kasi tinanggap natin ang kaligtasan. Kaya di ba dapat kapag ikaw naaalala mo yung goodness ng Panginoon, dapat naiiyak ka eh. Totoo ba yun? Di ba? Dapat naiiyak eh dahil iniligtas ka sa kapahamakan. Iniligtas ka sa kasalanan. Iniligtas ka sa impyerno. Because of the goodness of God. Dahil sa relasyon mo kay Jesus Christ. Kaya ako naniniwala ako walang ibang kaligtasan kung hindi si Jesus lang. Yung kinanta nyo kanina, hindi lang basta kanta yun. Di ba? Kasi na kay Jesus na ang lahat. He is our victory. He is our provider. Siya yung provision mo. He is your healer. Kaya naniniwala ako, yung kabutihan ng Panginoon, it can only be found through our relationship with our Lord Jesus Christ. Yung kaligtasan mo kay Jesus din yun. No other name. Acts 4:12, di ba? Given under heaven, for which men will be saved. Walang ibinigay ang silong ng langit para sa ikaligtas ng tao. Dapat ito, intindihin nyo po ito, makinig kayo, lalo na yung mga bago, ha? Walang ibang pangalan ang ibinigay ang langit para sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Kristo lamang. Walang ibang pangalan para sa ating kaligtasan. Walang ibang pangalan para sa ating kapayapaan. Walang ibang pangalan para sa ating kagalingan. Walang ibang pangalan para sa ating pagbabagong buhay. Kung hindi si Jesus lang. Kapag ito naintindihan mo, darating talaga ang pagbabago sa iyo. Kaya naligtas ka dahil hindi sa may relihiyon ka. O dumadalo ka dito sa church natin. Hindi ka rin naligtas dahil ikaw ay a righteous person ka, mabuting tao ka, o gumagawa ka ng mabuti, hindi yan ang kaligtasan mo. Naligtas ka dahil sa pananampalataya mo kay Jesus. Maraming salamat sa amen nyo. Lalo na yung mga matatagal dito. Salamat sa amen nyo. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ito galing sa atin. Hindi ito sa ating mga gawa, kung hindi ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya nga walang ibang daan, sabi ng John 14:6 di ba? Meron pa bang ibang daan sa Bible? Meron pa bang ibang makakapagbigay ng buhay sa atin? Sabi doon, Jesus is the way, the truth, and the life. He is the life. Kaya kung gusto mo magkaroon ng buhay, ang buhay mong walang kabuhay-buhay, si Jesus ang kailangan mo. Because He is the life giver. He is the source of true life na sinasabi ng Bible. And no one can comes to the Father except by Him. He is the mediator between God and men. 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Pag sinabing mediator sa Tagalog, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi mo pwedeng ma-access ang presensya ng Diyos. Kaya nga malinaw dyan, di ba? For there is one God and one mediator between God and men. Sino yung binanggit na pangalan dyan? The man, Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all.
Kaya walang pinipili yung salvation for all. Yung kasalanan natin binayaran ng Panginoon. Para sa lahat 'yon. Biro mo, di ba, yung ransom, ginagamit yan sa mga yung mga kinidnap. Tapos, anong gagawin para makalaya, di ba? Magbabayad ng million ransom. Pero kay Lord, hindi million ransom eh. Ang ginamit sa atin para bayaran ang kasalanan natin. Binayaran niya ng kanyang dugo. You were bought with a price. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Kaya talaga pag naintindihan mo yung ginawa ni Jesus sa iyo, mamahalin mo siya. Magsisimba ka linggo-linggo. Kasi sa religion naman natin, kaya yung iba, di ba, hindi naman talaga nasanay tayo na magsimba tayo every Sunday eh. Kaya ako dati nagsisimba lang ako, pag may kailangan ako kay Lord eh. Tama. Magsisimba lang ako kapag naisipan ko lang eh. Pero yung Sunday, para sa akin noon, baliwala yun. Pero ngayon, naintindihan ko that my Sunday is my Sabbath day for God. Na kapag wala akong church life, parang pag hindi ako nagpunta sa church, parang hindi ako naka-worship eh. Tama, parang hindi kumpleto yung linggo ko. Kaya kita mo, sa Israel dati, every week, pumupunta sila sa Jerusalem. Di ba yung Zechariah 14:17? Bakit? Ba't sila pumupunta sa Jerusalem? Kasi yun, isang church nga lang dati, isa lang ang temple eh. Kahit yung iba malalayo, pumupunta. Pero bakit sila pumupunta? To worship the King. At hindi lang individual yung nagpupunta doon. Families. Kasi pag hindi sumamba ang pamilya, there will be no rain. Pero kung wala ang family mo dito, representation ka na ng family mo. Pero dapat yung family mo, ipag-pray mo that someday, kasama mo silang pupunta dito to worship the King. Kasi without worship, there will be no rain. Di ka nagsimba ngayon linggo. Di, walang ulan. From Monday to Saturday. Amen. Kaya alam nyo, hirap lagi ang buhay natin. Bakit? Di natin sinasali si Lord. Ginagawa natin yung buhay natin sa sarili lang natin. Pinapatakbo natin yung buhay natin sa talino natin, pero akala natin yung talino natin ang magbibigay ng kasaganahan sa atin. Hindi po. Ang magbibigay ng kasaganahan sa atin ang relasyon natin sa Diyos. Gaano ba kahalaga ang Diyos sa atin? Kaya nga inuulit-ulit ko ito eh. Kasi pag hindi nyo naintindihan ito, walang value si God sa'yo. Pwedeng tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior, marami na yan eh. Di ba marami nang tumanggap kay Lord, pero ang problema, wala silang kakayahan para unawain talaga kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanila. Kaya hanggang ngayon, walang value sa kanila ang relationship nila kay Lord. Pero pag binigyan mong halaga ang Diyos sa iyong buhay, wala din naman ibang makikinabang kung hindi ikaw. Amen! Kaya nga dito sa church natin, hindi ito pinapatakbo ng isang relihiyon. Hindi church membership. Hindi porket nag-fifth timer ka na dito, okay na ang lahat. Tapos, giginhawa na ang buhay mo. Hindi. Kaya nga yung journey natin in Christ, sabi ko last week, di ba, yung life natin is like a journey. Mahirap ang journey. Maraming baku-bakong daan. Maraming problema tayong kakaharapin. Paano pag wala si Lord dyan? Kaya tayo, punong-puno tayo ng stress, punong-puno tayo ng worries in life, kasi nga hindi natin sinasali si Lord. Tama?
iniligtas ka kasi si Lord may plano sa'yo. Walang aksidente sa Panginoon. Tama. Hindi ka dinala ng Lord dito sa lugar na ito para maghirap ka. Pero nasa sa'yo yan. Nasa pananampalataya mo yan sa Lord. Para yung buhay mo umayos at umangat. Alam mo, ang buti-buti nga talaga ng Lord eh. Hindi lang tayo talaga. Dati kanta tayo, kay buti-buti mo, Panginoon. Di mo naman naiintindihan yung kung ano yung kabutihan ni Lord na ginawa sa'yo. Hindi ka nga lang niligtas sa impyerno eh. Hindi ka lang pinatawad sa kasalanan mo. Di ba? Pinalaya pa tayo. Eh kasi nga dati tayo bulag. Pero buti na lang, may Word of God na nagbubukas ng ating kaisipan. Amen. May light yung gospel. Kasi nga napakatagal na panahon na binulag tayo ng demonyo. Kasi nga ang purpose na talaga ng demonyo is to steal, to kill, and to destroy. Kanya maraming mga tao, yung life nila wasak. Family nila wasak. Because wala si God dun eh. Amen. Maraming mga broken relationship. Sa pamilya, hindi magkasundo-sundo. Why? Ayaw ng Lord yun. Pero gusto ng demonyo yun. Because his very purpose is to steal, to kill, and to destroy you. Pero ang purpose ng Panginoon is to give us life. Pero anong klaseng buhay ang gusto ni Lord sa atin? Hindi nga lang basta buhay ang gusto ni Lord eh. Buhay na ganap. At kasiyas-siya. Walang anak ng Diyos na sa langit lang liligaya. Amen. Pwede pala tayo na mga Kristiyano, na mga may relasyon kay Kristo, pwede rin palang ma-enjoy ang buhay natin dito sa mundong ito. Kahit nandito ang God of this world. Amen. Kahit na si Satanas ang naghahari sa mundong ito, pero tayo, pwede nating ma-enjoy. Eh kasi nga tayo, di ba noon, bago tayo nakakilala kay Jesus Christ, bulag tayo eh. Hindi tayo aware sa mga kasalanang ginagawa natin. Tama po ba? Akala lang natin, yung mga kasalanang ginagawa natin, pwede nating ituloy-tuloy yun. Kaya nga, wala tayong konsensya dati. Na kahit na magkasala tayo, kahit na makagawa tayo ng kasamaan sa ibang tao, parang okay lang sa atin yun. Pero ngayon, may nabago. Amen? Hindi na katulad ng dati yung buhay natin. Kasi nga, yung dati nating buhay na wala sa order, pero nung nagkaroon ka ng relationship kay Lord, gusto niya yung buhay natin ilagay sa order. Ilagay sa ayos. And praise God, meron tayong salita ng Panginoon. May Word of God na manual ng buhay natin. Nagpapasalamat tayo, hindi lang binigay ang Word of God, meron din tayong simbahan. Meron din tayong mga katuwang sa ating paglago. Bilang mga disciples of this church. Yung iba talaga, pawang ano lang talaga sila eh. Ayokong tawagin ganito eh. Talagang pasaway, ayaw sumunod. Pero hindi nila alam, alam nyo yung mga nagdi-disciple sa inyo, napapagod din yan. Yung mga nag-i-invite sa inyo, binibigyan kayo ng panahon, pinupuntahan kayo sa bahay, pinupuntahan kayo sa school, pag may problema kayo, isang tawag nyo lang, nandyan.
Pero sa totoo lang, yung iba walang halaga. Di ba? Hindi nila alam yung mga nag-aano sa kanila, yung mga nagdi-disciple, yung mga discipler nila. May mga kanya-kanyang problema din sa buhay yan, pero inaalala kayo. Hindi nyo ba alam, meron din pinagdadaanan ng mga malulupit sa buhay yan, pero pinagtutuunan kayo ng pansin. Attend ka sa Sunday, ha? Tapos susunduin pa kayo. Wala nang pera yan, pero mamamasahi pa sa inyo yan. Ganyan kalulupit yan, pero bakit nagagawa kaya nila yan? Mahal nila si Lord eh. Siyempre, pag mahal nila si Lord, mahal din nila kayo. Ganun lang yan. Kasi pag hindi nila mahal ang Diyos, hindi kayo pagtutuunan ng pansin yan. Bali wala kayo sa kanila. Kung di kayo mahal ng church na ito, bali wala kayo sa church na ito. Amen. Bakit may nagpupush sa inyo na may mag-encounter kayo, magtuloy-tuloy kayo sa process? Why? Gusto kasi ng mga taong yan, yung buhay nyo umahayos. Hindi para pahirapan kayo. Napunta tayo dyan. Tama? Tapos, bablock mo pa sa messenger pag kinukulit ka. Tama? Tapos, si-sin-zone mo lang yan. Oh. Sana may mga nanonood dito, ha? Yung mga hindi nag-church, mag-church na kayo. Lalo na yung mga malalapit dito. Pinibigyan lang namin talaga ng yung mga kanya tayo nagla-livestream para sa malalayo yan. Para sa mga taga-ano yan. Sa Tagum. Oh, may watch party doon. Nanonood sila ngayon. Hello sa mga taga-Tagum. Sa missionary natin. Hello. Sino pa? Di ba? Saan? Samar, di ba? Oh, nandiyan sila Charlie. Saka si Charmy. The Abalos family. Malapit ng ma-born again din. Oh. Para sa malalayo lang yan. Pero pag ikaw, malapit ka lang dito, magpunta ka dito every Sunday. Ha? Nakukuha nyo po? Punta ka dito para pasalamatan mo naman ang Panginoon. Worship mo naman si Lord dahil mabuti ang Panginoon. Biro mo, nagdaang mga araw, pinagpala ka ng Lord. Di ba? Wala ka sakit. Maraming mga tao ngayon may sakit, nasa ospital, pero tayo walang sakit. So, mayroong reason talaga para laging maging thankful sa Panginoon. So, that is the goodness of God sa life natin. Kaya dapat sa tuwing madidinig nyo yung goodness ni Lord sa buhay nyo, lagi mong maaalala about your salvation and freedom. Naputol ang tanikala at magagawa ni Satanas sa buhay mo dahil sa goodness ng ating Panginoon. That is why every time we lift our hands to God, hindi ka nahihiya. Yung iba parang hiyang-hiya pa no? Naiintindihan ko kayo, lalo na pagbago ka. Kasi di mo pa alam yan eh. Yung iba, kala mo naman, inaastigan si Lord. Ang angas mo, brad, ah. Pag nagwa-worship, di ba? Leave me astounded. Para kang si Era pa. Pero maintindihan mo rin kung ano ang worship. No worship, no rain. Kaya nga every time we lift our hands to our God, we are not just singing songs, but we are thanking God for our salvation and freedom. Do you hear that, Chris? That's English. Kaya yung mga nakakaunawa sa goodness ni Lord,
wala talagang ibang pupuntahan yan kung hindi maglilingkod sa Diyos. Di ba? Yan ang magtutulak sa iyo eh. Di ba? Pinalaya ka ng Lord eh. Niligtas ka ng Panginoon. Kanya parang ang magtutulak sa iyo dahil sa ginawa ng kabutihan ng Panginoon, in your own little way, magsiserve ka kay Lord ngayon. Kasi naranasan mo yung kalayaan. Hindi ka tatahimik para kay Jesus. Amen. Kaya nga, itong time na to, it's time to be bold in our faith with the Lord Jesus Christ because we are living in the last days. Pasama ng pasama ang mundong ito. Habang, di ba, nagiging high-tech ang mundong ito, pasama din ang pasama ang sitwasyon at kalagayan nitong mundong ginagalawan natin. And I believe, sooner, the Lord Jesus Christ will come back para kunin ang kanyang simbahan. Sana ang simbahan natin, datnan ni Lord na nag-aapoy, no? Kaya nga tinuturo natin yung great empowerment eh. Hindi natin alam, di ba, kung kailan babalik si Jesus. Pero gusto natin na itong church natin, hindi to parang yung church lang sa Revelation, no? Karamihan ng church doon. Oo nga, ang gaganda, naglilingkod sila kay Lord, pero laging meron against si Lord sa kanila eh. They leave their first love. Kasi minsan yung iba sa sobrang pagpapala na ng Panginoon, ang nangyayari parang nakakalimot na tayo. Dapat yung blessing hindi magiging hadlang. Tama? Pag may blessing tayo, dapat nga mas lalo tayo na maglingkod at mahalin ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kapag tinataas ni Lord yung antas ng pamumuhay nyo, mas lalo mong mahalin si Lord. Hindi dahilan yan para manlamig tayo kay Lord. Kaya nga tayo mga nandito ngayon, it's time to be bold and courageous in our faith with our Lord Jesus Christ. Yung mga leader dito, hindi ka na kailangan hingan pa ng report. Ang masaklap nga, yung iba hinihinga na ng report, di pa nagbibigay eh. Kasi hindi, alam niyo dati, nung wala pang G12 Vision, sa church naman eh, di ba yung bago-bago ang church, wala namang reporting. Pero dapat talaga yung puso mo, di ba? Kasi naramdaman mo yung kaligtasan, binago ka ng Lord. Ang gagawin mo talaga, isi-share mo talaga eh sa ibang tao. Kanya noon pa man, may winning and discipleship na kahit walang reporting. Tama? Kaya nga tayo mga nandito at mga nakaranas talaga ng pagbabago ng Panginoon, it's time na maging bold po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Ayaw natin datnan tayo ng Lord na lukewarm tayo. Gusto natin datnan tayo na nagiinit tayo para kay Lord. That's why meron kang great empowerment eh. Di ba yun ang pinag-aaralan natin? The great empowerment. Pero yung great empowerment, pag sinasabing great empowerment, is the presence of the Holy Spirit. Ang church natin, naniniwala tayo sa banal na Espiritu. Amen. The Father, Son, and the Holy Spirit. Lagi ko nga nasasabi na yung Holy Spirit, minsan, siya yung pinaka-neglected sa Trinity. Na hindi natin siya nire-recognize. Pero hindi natin alam na siya pala yung magbibigay ng strength sa atin in our journey to our promised land. Di ba meron 3 levels of God's power? Yung unang-una doon is by being born again in the Spirit. John chapter 3, verse 3 hanggang 7. Gusto ko maintindihan nyo yung pagiging born again nyo. Kasi hindi ka pwedeng ma-empower kung yung pagiging born again mo pa lang hindi mo maintindihan. Yung salitang born again, nasa Bible po yan.
Kanya hindi po natin masasabi na ito'y inimbento lang ng tao. Kanya nga, it is not a religion. Sabi ng ating Panginoong Yesus kay Nicodemus, sa verse 3, kasi nagtanong si Nicodemus, di ba paano ba ang isang tao maipapanganak muli? Kaya ang Panginoon, sinagot siya. Sabi doon, most assuredly I say to you, unless one is, sabihin nyo nga uli yung word na yon, born again. Isa pa. He cannot see the kingdom of God. Unless na isang tao daw ay ipapanganak muli, hindi mo pwedeng maranasan ang kaharian ng Diyos. Tapos sabi ni Nicodemo sa verse 4, nagtanong na, makalaman Ganito yung mga makalaman, yung walang understanding about spiritual things. Samantalang si Nicodemus, teacher of the law yan, nagtuturo ng law yan, di ba? Ng Old Testament. Sabi niya, hindi niya maintindihan yung sinabi ni Jesus, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Tapos sinabi uli ni Jesus sa kanya, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and Spirit, capital S yan he cannot enter the kingdom of God. Kaya nga di ba, si Holy Spirit ang naging dahilan kung bakit tayo naging born again. Siya yung reason. Kaya tayo naging born again. Tapos sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is Spirit. Sa verse 7, do not marvel that I said to you, inulit uli ni Lord, you must be born again. If you are not born again, you are spiritually dead. You have no connection with God. Putol ang relasyon mo sa Diyos kapag hindi ka born again. Amen. Hindi mo kayang abutin ng Diyos sa paggawa ng mga religious rituals natin. Being born again is the only way to be connected with God. Hindi yung pagsapi natin sa isang relihiyon o sekta ang magbabalik ng koneksyon natin sa Diyos. Kaya kahit anong simba natin, hindi tayo makakasamba sa Panginoon ng tama. At hindi natin mararamdaman ang presensya ng Diyos. Kaya feeling natin malayo ang Panginoon, pero ang Diyos hindi po siya malayo. Nandyan lang siya. Kaya tingnan mo sa Bible, doon sa John 4:23 and 24, sa pagsamba sa Diyos, ang hinahanap ng Diyos, true worshiper. Sabihin nyo nga, true worshiper, yung mga tulog. Ayun, sinabi nila. Sabihin nyo nga ulit, true worshiper. Yung mga gising, true worshiper. Sinabi ba dyan, hinahanap ng Lord yung mga nagsisimba lang? Hindi Ang hinahanap ni Lord yung mga totoong sasamba sa Kanya. Yung mga true worshiper, nababago ang buhay nila. Amen. Kaya para masamba natin ang Diyos ng tama, ano kailangan mangyari? Kasi nga, we are spiritually dead. Kailangan natin ma-born again, not in the flesh, but in the Spirit. Kaya bago tayo mabaptize ng Holy Spirit, kailangan maintindihan mo muna yung pagiging born again mo. Uulitin ko, born again is not a religion. Kaya di ba marami pinagagalitan pag nagsisimba dito sa atin Akala nagpapalit sila ng relihiyon. Hindi. Lahat tayo may relihiyon na. So sa atin na yung religion natin.
Amen. Pero hindi naman yun ang hinahanap ng Lord eh. Di ba ano uli yung hinahanap ng Lord sa John 4:23-24? Hindi sinabi doon ng Lord, true religion. Naintindihan nyo po? Ang hinahanap ni Lord, true worshiper na sasamba sa Kanya sa spirito at katotohanan. Kaya alam mo, wala tayong connection kay Lord noon because we fall short of the glory of God. Bakit tayo fall short of the glory of God? Because we are all sinners. Kaya kahit na anong gawa natin ng mga religious rituals dati, hindi natin maramdaman si Lord. Because we are spiritually dead. Yung nagkasala si Adan at Eva sa garden, hindi sila namatay physically, hindi rin sila nawala ng isip, nandun pa rin yun, buhay na buhay ang kanilang katawan, ang kanilang soul area or yung mind area nila, pero ang namatay sa kanila, their spirit. Amen. Kaya nga, unless na ikaw, you are not born again in the Spirit, wala kang connection kay Lord. At kapag ikaw wala kang connection kay Lord, you cannot worship God in spirit and in truth. Hindi true worshiper, false worshiper. Nagiging true worshiper ka lang kapag ikaw na born again ka in the Spirit. Because sadya, nung nilikha ng Diyos ang tao, bakit nagkaroon ng buhay, huminga ang tao? Because of the Spirit of God that is living inside of us. Amen? Pero nawala yun dahil sa kasalanan. We are all fall short of the glory of God because we are sinners. Pero we thank God dumating si Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, siya yung naging mediator para maka-worship ulit tayo kay God. Kasi hindi ba pwede sinner ka tapos mag-worship ka kay Lord, wala kang connection? No, hindi mo pwedeng sambahin ang Panginoon. You cannot worship God. Kasi ang hinahanap ng Panginoon na sasamba ka sa Kanya, sasamba sa Espiritu. Di ba yung sa John 4:24, ano doon, yung isang spirit doon na hindi na siya capital S eh. Small, ano na yun eh? Small s. Ibig sabihin, that is our spirit. Nasasamba sa Diyos. Pero kung hindi ka born again in the Spirit, you cannot worship God in a right way. Naalala ko si King David, di ba, nung nagkasala siya kay Lord. Revelation lang ni Lord sa akin kahapon sa encounter eh. Oo nga, no? Si David, kilalang worshiper eh, di ba? Pero nung nagkasala siya sa Panginoon, nawala yung pagiging worshiper niya. Tama. Kasi, naging spiritually dead si David. Kanya yung mga time na yon na namumuhay siya sa kasalanan, walang pagsambang nangyari sa Diyos. Kasi yung kasalanan niya, tinatago niya sa Lord. Kaya tignan mo yung sa Psalms ba yun, 51, verse 10, meron siyang prayer doon. Yung nagrepent siya na nalaman niya ng mga nagawa niyang kasalanan through Prophet Nathan. Pakitignan mo nga yung na yun sa Psalms 51. Ano yung prayer ni David dyan? Para makabalik siya sa pagiging true worshiper. Create in me a clean heart, O God. Bakit? Nakorrupt yung puso niya dahil sa kasalanan eh. Pag corrupted yung heart natin, yung inner heart natin, hindi ka makaka-worship kay Lord. Matigas yan. Kanya yung kasalanan na ginagawa mo, tuloy-tuloy na mangyayari lang yan sa buhay mo. Unless you repent. Unless na ikaw ay magsisi. Amen. Tumalikod sa ginawa mong kasalanan. Kaya nga sabi niya, sa harapan ng Lord, create in me a clean heart
O God. And, ano yung pinaparenew ni David? And renew a steadfast. Kita mo yung word na spirit dyan? Capital S ba yan? Small s yan. Yan yung nandun sa John 4:24. Hindi maaaring sumamba kasi yung kanyang buhay o yung kanyang spirit kung corrupted yung kanyang puso. Kaya niya sabi niya, and renew a right spirit, steadfast spirit within me. Siguro yung mga panahon na yun, pinipicture ko si David. Ibang-iba yung mukha niya. Parang binaksakan ng mundo. Kasi nga, walang glory ni Lord eh. Hindi siya makasamba sa Panginoon. Kumbaga sa isang tao, hindi na nag-church. Nag-backslide sandali si David dahil sa kasalanan. Kasi nga, hindi niya maramdaman ng Lord. Eh. Di ba minsan kahit na nasa church kayo, nagwo-worship kayo kay Lord, di niyo maramdaman ang Panginoon? Kasi bakit? Spiritually dead. Kasi pwedeng tinanggap mo si Lord, pero hindi mo naman naintindihan yung pagiging born again believer mo. Kaya you cannot connect kay God. Kaya nga may mga nakikita ko pagdating ng worship time natin, tatawa-tawa lang, naglalaro lang eh. Kasi nga, hindi na naiintindihan yun. Amen. Kaya nga pinapaintindi sa inyo para pag naunawaan natin ang mga bagay na ito, then we can worship God in a right way. Kasi yan ang hinahanap ni Lord. Ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya marami pa rin talaga hindi nakakaintindi nito eh. Kaya kailangan natin tayong mga nakakaunawa ang magpaintindi sa kanila para mabuksan yung kanilang mga isip at puso. Amen? Yung pangalawang level, di ba, we need to be baptized. And after na magkaroon ka ng understanding about doon sa tinatawag na pagiging born again believer mo, you need to be baptized with the Holy Spirit and fire. Yan din ang isang purpose ng Panginoon. Matthew 3:11-12. Sa Matthew 3:11-12, sabi dito, ni John the Baptist, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I. Grabe, no? Sabi niya, whose sandals I am not worthy to carry. Yung panyapak niya, hindi ako karapat-dapat na dalhin yun eh. Sabi niya dito, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Nag-aapoy. Tapos sa verse 12, tagising yung mga tulog ah. Mahina pa nga yun eh. Tapos sa verse 12, sabi yan, his winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor, and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Yung darating daw na masigit sa kanya, tayo daw ibabaptize tayo ng Holy Spirit at may kasamang apoy. Kaya nga nung Day of Pentecost, di ba yung 120 disciples na baptized, meron parang nakitang tongues of fire dito sa kanilang mga ulunan. Parang apoy na lumalagablab. Amen! Tapos ito pa isang gusto ko sa 12, yung winnowing pan. Sa NIV, ang tawag doon, winnowing fork. Yung parang kalaykay. Yung kalaykay ni Lord, di ba? Lilinisin yung buhay natin.
Amen. Sabi nga, He will burn the chaff. Ano yung susunugin niyang chaff? Yung mga ipa-ipa na hindi dapat sa buhay natin susunugin ng Lord yan. Kaya nga kapag hindi ka born again in the Spirit, hindi ka baptized with the Holy Spirit and fire, yung buhay mo hindi mo kayang baguhin sa sarili mo lang. Kaya nga hindi porket born again, magiging ayos na ang lahat eh. Dadaan ka sa isang proseso bago ka lumago at magtagumpay bilang isang Kristiyano. Kaya tingnan nyo, maraming bumibigay kasi wala ang empowerment. Amen. Kasi nga, journey talaga ang Christian life. Pag na-born again ka, akala nung iba heaven na, hindi madali ang maging Christian. Hindi madali ang magbago ang buhay. Akala ng mga Israelites, yung lumabas sila sa Egypt, pagiging madali na lahat eh, no? Pero ang dami nilang hinarap sa wilderness eh. Pero dapat ang gagawin lang natin, ngayong nakalabas na tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, ang gagawin mo, magtuloy-tuloy ka sa journey mo. Amen. At kailangan ma-empower ka para magtagal ka sa journey. Hindi ka lang pang XBI. Kasi nga siya yung magbibigay talaga ng strength sa atin para ma-endure natin ang Christian life journey natin in Christ. At para marating natin someday ang ating mga pangarap sa buhay. Amen? That's why you need to be empowered by His Spirit. Pag wala ang Spirit ng Lord, hindi natin kaya. Praise God, sa loob ng 16 na taon, ang simbahan natin sinamahan ng Lord. Kasi yan ang prayer ko nung dinala kami dito. Lord, sasamahan mo kami dito ha. Pag wala ka, wag na lang Lord. Pero praise God, sa loob ng 16 years, sinamahan kami ng Lord. Kaya hanggang ngayon ang church natin nandito. And I believe ang church natin, kahit wala na kami dito, magtatagal at mananatili pa rin. Kasi bakit? Nandito ang presence ng ating Panginoon. Amen? At patuloy na mag-aapoy ang mga disciples sa loob ng simbahang ito. Amen ba? That's why you need to be empowered. Sino may mga pinagdadaanan ditong matitindi sa buhay? Hindi yung pera lang ha. Madali lang yan eh. Pero minsan, di ba, hindi natin ma-endure yung life natin because of so many problems in our life. But praise God, in our journey, sabi ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Kasama natin siya anumang seasons ng buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Wala na akong oras. Praise God. Tayo po'y manalangin. Meron ba tayong first-timers? May 4. Palakpakan natin yung 4. Pero may mga second-timer ba tayo? Third, di ba? Marami rin yan. Sigurado. So, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord, sa maraming revelation na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin through your word. Lalo na, Lord, sa tinatalakay namin about your great empowerment. Lord, I pray na ang mga salitang ito, Panginoon, na nadidinig namin, nababasa namin, ay patuloy ito, Lord, na magkakaroon ng tunay na kapahayagan sa aming mga buhay upang sa gayoy, patuloy kami, Lord, na mababago, Lord, at may endure namin, Panginoon, yung journey namin in our Christian faith. Kaya nga today, Lord, we ask once again for your great empowerment through the presence
and the power of your Holy Spirit, Lord. Pero bago yon, Panginoon, nais namin bigyan yung pagkakataon yung 4 na first-timers dito, Lord, to receive you as their Lord and personal Savior, O God. Taas natin yung kamay natin, 2, surrender natin yung buhay natin sa Diyos. Or maybe, matagal ka na dito, pero hindi mo naman kinocommit yung buhay mo sa Panginoon. So it's time that you recommit your life to God. Sabihin po natin itong panalangin na ito, Panginoong Jesus, salamat na patuloy mo akong binibigyan ng pagkakataon na ayusin ang mga bagay na kailangan mabago sa aking buhay. Kaya salamat sa iyong mga salita na patuloy mong inihahatid, Panginoon. At patuloy ko ring naririnig. Dalangin ko mga salitang ito ay patuloy na magkaroon ng kapahayagan sa aking buhay. Lalong-lalo na kung sino ka Jesus sa buhay ko. Kaya sa oras na ito, nananampalataya ako, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at nabuhay muli para tubusin ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Salamat sa iyong kapatawaran. Tinatanggap ko ito ng mayroong pananampalataya na ako'y pinatawad mo na sa lahat ng aking kasalanan. Kaya Panginoong Yesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Hawakan nga natin yung ating mga puso, yung ating inner heart. Sabihin uli natin, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita, Jesus, sa puso ko. At tinatanggap kita, Jesus. Sabihin uli natin ng malakas ito, tinatanggap kita, Jesus, na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam nyo, yung ginawa nyo pagtanggap sa Panginoon, una tigit sa lahat, ginawa kayong anak ng Diyos. Because of Jesus, nanampalataya kayo. At higit sa lahat, yung banal na Espiritu ng Panginoon, nagdwell na sa inyong mga buhay. Nandiyan na yan. Diba? Kailangan lang natin talaga ma-ignite yung power na yan na nasa buhay nyo ngayon. Kasi kapag tayo lang, hindi natin kayang magbago. Kailangan natin ang empowerment ng Espiritu ng ating Panginoon. So taas natin yung 2 kamay uli natin kay Lord. Panginoon, sa umagang ito, we just receive, Lord, your great empowerment, Lord, over us, Lord. Tinatanggap namin, Panginoon, yung empowerment mo, the power na tinanggap ng mga disciples do sa day of Pentecost, Lord. We receive, Lord, today, O God, nananampalataya kami, Panginoon, na sa umagang ito, tatanggapin din namin ang kapangyarihan na yan, Lord God. Because your Holy Spirit, Lord, will give us the power to change our life, Lord. At hindi lang para mabago buhay namin, kundi, Lord, kami ay maging witness, Lord. Ipagsabi namin, Lord, ang mga kabutihan ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya nga today, habang nakataas ang aming mga kamay, Lord, nananampalataya kami for that great empowerment over us, Lord. We receive your Holy Spirit, Lord, this morning. We receive the baptism of your Holy Spirit and fire, O God, over in our life. Salamat po, Panginoon, na siya ang magbibigay ng kakayahan, Lord, sa amin
para ma-endure po namin, Panginoon, ang aming journey, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, O God. We continue to honor your name, Lord. We continue to worship bilang mga born-again believer, O God. Today, we're gonna worship you in spirit and in truth, Lord. As a true worshiper, Lord, na hinahanap mo, Panginoon. Because, Lord, patuloy ka naghahanap ng mga true worshipers na sasamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Kaya narito kami, Panginoon, upang sambahin ka, Panginoon. Because kung walang pagsamba, walang ulan, Lord. Today, we worship you, Lord God. And we sing this song, Lord, as a declaration that Jesus is our Lord and Savior. Thank you, Jesus. Hallelujah. Call on your name. I Call on your name, the only name that saves, the name that makes a way. I Call on your name. I call on your name, the name that heals my pain, the name that has already. Nothing can stand in the way of you. for Yours is the power, you are breaking through. I Call on your name. I call on your name, the only name that saves, the name that makes a way. I call on your name, Jesus, I Jesus, call on your name, Jesus, the Jesus, name that heals my pain. Jesus, Oh, my Savior, Lord. the name that has already. Nothing can stand in the way of you. For Yours is the power, you are breaking. Nothing can stand, nothing can stand in the way of you. For yours is the power, you are breaking through. I call On your name. Whoa. Call upon the name of our Lord Come on, let's declare who Jesus is. My Savior, Redeemer, provider, my healer, defender, strong tower. Your name is my breakthrough, my breakthrough, and my freedom, my victory is Jesus. my shelter And my helper, your name is
name is. You are my breakthrough, Lord. My breakthrough, My freedom, my victory.